Nakuha na ng Celtics ang depensang kailangan nilang gawin para makabalik sa series at makapagpuwersa pa ng Game 7 versus Knicks. Ito yung balibagin si Josh Hart at dakutin yung betlogs niya. Sa first quarter, tinamaan yung kilay ni Josh Hart. Parang naging wrestling tuloy. Stone Cold Steve Austin yung datingan. Sa isang play na hindi makapasok itong si Brown sa screen ni Josh Hart at hindi rin naman gumagana yung kaliwa nitong si Jaylen Brown, ang ginawa niya, dinakot yung kayamanan at betlogs nitong si Josh Hart. Bigla daw kasing gumalaw. Langya din yung kamay nitong si Brown pinisil-pisil pa yung kay Josh Hart. Dapat ginawa rin niya yung kay Towns. Baka tumili pa yon ng oh my god. Halos asawahin din ni Brown itong si Bronson na nalimit sa 22.6 assists, 7 out of 17 sa field at 1 out of 4 sa 3-point area. Si Josh Hart naman palaban pa rin, 24 points at 5 3-point shot. Ang ginawa kasi ng Knicks nung second half, inalis nila si Porzingis dahil base kay Coach Joe Mazzulla, nahihirapan siyang huminga at inaatake lang ng Knicks sa opensa. Meron kasing sakit itong si Porzingis sa series, katam. Sabi naman sa comment, ang lakas di umano ng Celtics kapag walang Tatum. Pero base kasi doon sa series, mas winnable ang game para sa Celtics kung walang Porzingis dahil nga sa ginawa nila nung Game 5. Para kasing walang Porzingis din sa Celtics na nag-a-average lang sa series ng 4 points per game. Meron di umanong sakit si Porzingis simula pa nung Game 3. Base pa kay Porzingis, mas paborito kasi ngayong manalo yung Knicks dahil sa tapatan nila ni Bronson. Pero paborito rin naman sila ng referee kaya quits lang. Wala sa sarili si Porzingis ngayon sa series. Based din sa kanya, tinamaan siya ng fatigue at weird yung na-experience niya sa ngayon. Minsan kasi yung katam, kakaiba talaga sa pakiramdam yan, yung katamaran. Nakalamang din na malaki ang Boston nang inalis sila si Porzingis nung second half. 32-17 run on third. Kaya sila umalagwa nun. Naging liability si Porzingis sa kanila. Sa Celtics naman, naka 34 points at 7 3-point shots si Derek White. Si Jaylen Brown naman, naka 26 points at 12 assists gamit puro kanan. Si Anthony Edwards naman ang ika-6 na batang player sa NBA playoffs ang naka 1,000 points at mas marami na rin siyang playoff wins sa buong franchise ng Minnesota sa first 31 season ng team sa NBA. Nag-night-night na agad si Edwards nung Game 4 pa lang. Hindi masolusyonan ng Golden State yung arangkada ni Edwards kapag second half dahil kapag first half andun si Randle. Nasa give and take scenario kasi yung dalawa sa series. Si Kuminga naman, maganda yung nilalaro by numbers dito sa Golden State pero next contract na yung iniisip. Si Podziemski naman kung kailan palaglagi na yung team, dun pa nagpakita. Nagkaroon naman ng 16-6 run ang Golden State nung last quarter na ibaba nila yung lamang kaso agad din naman binawi ni Edwards at ni McDaniels. Bumalik pa sa 104-90 ang score. Meron agad nun si Anthony Edwards na 19 points at nasa 6 minutes pa yung natitira. Si Podziemski lang pala yung kailangan ng Golden State kasama si Butler kaso ngayon lang nagpakita at kung kailan pa maganda yung scoring palaglagi na. Si Kuminga naman naka 20 plus points ulit pero sa plus minus rating bagsak. Nakakapagtaka rin yung numbers niya pero at least maganda yung katapusan ni Kuminga sa Golden State. Back-to-back West Finals para kay Anthony Edwards at sa Minnesota. Panalo sila sa trade dito kay Randle. Nasa 29 points, 8 rebounds, 5 assists. Hindi na kinakabahan sa playoffs, hindi katulad nung nasa Knicks. Si Edwards naman, usual number pa rin sa second half. Meron siyang total na 22 points, 7 rebounds, 12 assists at 5 out of 9 mula sa 3-point area. Meron pa silang ample time para makarecover yung mga players nilang merong injury dahil iintayin pa yung mananalo sa Thunder versus Nuggets series.